Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang mga hadith na natitira pa sa patungkol sa pagdurugo sa regla. Of course, katumbas niya rin ito o katulad niya ang batas ng pagdurugo naman sa panganganak, ang nipas, at ang regla ay haid. So, mayroon pa tayong 5 natitirang hadith at ito inshallah matatapos na ngayon ito. At sa susunod, papasok na tayo sa sala. Unahin natin ang hadith 124. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa yahaid qala yatasaddaqu bidinarin aw nisfi bidinar. Rawahul khamsa wa sahahul Hakim wa Ibnu Qattan wa rajaha ghairuhuma waqfah. Sa hadith na ito, sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa lalaking asawa o asawang lalaki na nakipagtalik sa kanyang babae na asawa habang may regla, nararapat siyang magbayad ng kafara. Nararapat siyang magbayad ng atonement ng 1 dinar o kaya kalahating dinar bilang sadaka, bilang charity. Ito ay isinalaysay o nilikom o nirecord dito ng Kamsa at sinabi ni Hakim at Ibn Qattan rahimahumullah na ang hadith ay authentic na hadith. But sabi ng iba, ang pinakamalakas na view sa hadith na ito hindi authentic. This is a mawquf. Pag sinabing mawquf, ito ay sinabi ng mga companions o sahaba. Sa hadith na ito ay nagpapakita na ang makipagtalik sa asawang babae na may regla ay mayroong kapara na ito ay magbigay ng 1 dinar. 1 dinar o kalahating dinar, meaning the maximum is 1 dinar and the minimum is 1.5 dinar. Ang sabi naman ng iba, ang kapara na ito, kapag ikaw ay nakipagtalik, na ang regla ng asawang babae nagsisimula pa lang, ang kapara ay 1 dinar. Eh, hindi natin alam kung magkano dinar ngayon. Babase tayo sa 1 dinar ng mga kapatid nating perang Arabo, no? Babase tayo, research na natin sa Google, magkano 1 dinar. At pamimigay natin yon sa mga kapatid na mahihirap bilang kafara, bilang sadaka na ibibigay natin nito. Dahil sa nagawa nating mali na nakipagtalik sa asawang babae habang may regla ito. So kung nangyari naman ang pakikipagtalik, patapos na ang regla ng babae, sabi naman ng iba, kalahating dinar lang ang kafara. Ba't ang tanong, obligado ba ito? Obligado pa ang pagbibigay ng sadaka kapag nakagawa tayong makipagtalik sa ating mga asawang babae na may regla? Kung sisiyasatin natin ang mga ibang scholars, halimbawa na lamang ang mga Asyafi at si Ibn Abdul Bar, rahimahumullah, na sinabi nila ang hadith na ito'y dahip. Maina ang daip na ang hadith na ito. This is a daip. Kaya naman nila, dahil mahina ang hadith,
kung ang lalaki makipagtalik sa asawang babae na may regla, wala kang dapat ibigay na kapara. Dahil ang hadith ay hindi pwedeng i-apply, ito ay mahina. Pero ayon naman sa ibang mga scholars, ayon kay Ibn Qattan, Ibn Daqiq, Al-Id, rahimahumullah, sabi nila ang hadith ay otentibo. Authentic ito. Ang hadith na ito. Gayon pa man, anila, ang hadith ay otentibo, ngunit hindi obligado ang kapara. Rekomenda lamang. Sa hadith na ito, anila, rekomenda lang. Kung gusto mo magbigay ng sadaka dahil nakagawa kang mali as atonement sa iyong mali, magbigay ka ng 1 dinar o kalahating dinar, maximum 1 dinar. And the minimum 1.5 dinar. 1.5 dinar. Hindi obligado anila, mustab lang, rekomenda. Meaning kapag sinabing rekomenda, ginawa mo ito, magkakaroon kang gantimpala. Kung hindi mo naman ginawa, hindi ka magkakasala. Pero mainam na gawin mo dahil magkakaroon ka ng gantimpala. At of course, nagkaroon ka ng kasalanan, maling ginawa, nakipagtalik ka sa iyong asawang may regla, nararapat lamang na mas mainam ikaw ay magbigay ng sadaka. Pero ayon kay Imam Ahmad, rahimahullah, itong pagbibigay ng kafara ay obligatory. Hindi mustahab, hindi rekomenda. Ang hadith ay authentic at obligatory ang kapara kapag ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa na may regla. At ito'y siniportahan ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, na ang kapara ay hindi mustahab, ito ay obligado mong gawin. Kapag hindi mo ginawa, magkakaroon ka ng dagdag kasalanan, maliban sa nakipagtalik ka na may regla ang iyong asawang babae. So aniya, nagbigay siya ng mga kahalintulad na dalil nito para ikiyas ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Sabi niya, ang babae na nakipagkontak, ang lalaki na nakipagkontak sa babae na kanyang asawa sa buwan ng Ramadan, habang nag-aayuno, nag-contact sila, kung gustong pareho ng mag-asawang ito, dapat silang magbayad ng kapara. Anong kapara? Kapag nag-aayon, naglagtalik kayo, pareho niyong gusto. Unang-una, magpalaya kayong alipin. Ramadan yun, obligatory ito. Nagtalik kayo, alam niyong bawal. Habang nag-aayon kayo, nagtalik kayo. At pareho niyong gusto. So magpapalaya kayong mag-asawa ng alipin. Ngayon, kung wala kang alipin, ano ang susunod? Kailangan ka mag-fasting ng 2 months. Meaning, yung isang ginawa mong itong araw na ito, na nagtalik kayo, nagtalik kayo, of course, mawawalang bisa yung fasting nyo at magbabayad kayo bilang kaparusaan, kapara ng 2 buwan na sunod-sunod na pag-aayuno. Walang paklang maliban lamang may sapat na dahilan. Ngayon, kung hindi pa rin kaya yon, kailangan magpakain ng bawat mag-asawa ng 60 katao, katumbas ng kanyang kinakain. Ngayon, kung ang lalaki lang ang may gusto, pinilit lang ang babae, pinwersa, walang problema sa babae, tanggap ang kanyang ayunoy, pagpatuloy niya ito at wala siyang babayang kapara, ang lalaki lang ang masisiraan ng pag-aayuno dahil gusto niya ito at magbabayad siya ng kapara. So sabi ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, kung ito ay obligatory dahil may rason, Ramadan, nag-aayuno, nagtalik sila, mayroon silang obligadong kaparusaan. So sabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung ang babae ay may regla, pinagbabawalan ka ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. So meaning, anong rason? Nagdurugo sa regla ang babae o kaya nagdurugo sa panganganak, hindi ka pwedeng magtalik dahil kapag ginawa mo, obligado aniya ang magbayad kang kapara katulad ng nakipagtalik sa buwan ng Ramadan habang nag-aayuno. And then nagbigay siya muli. Sabi niya, isa pang halimbawa para lalong lumakas ang kanyang ebidensya ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang kalagayang ihram, either gumawa siya ng humra o hajj sa Makkah, nasa kalagayan na siya ng ihram,
Kapag nakipag-contact ka rito, magbabayad kang kapara. Nasa kalagayan ka na ng ihram. Nakikita yung mga lalaki nakasuot ng puti, nakasuot na yan, di ka pwedeng makipagtalik sa iyong asawa. Kapag ginawa nyo yan, magbabayad kayong kapara. So sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung ang mga ito ay obligadong magbayad ng kapara because may rason, ganun din ang lalaki na nakipagtalik sa babae na may regla, mayroon ding rason na kapag nakipagtalik ay obligadong magbigay ng kapara. Ang pinakamataas ay 1 dinar at ang pinakamababa ay kalahating dinar. This is the most correct opinion, for my humble opinion. Allah knows best, Allahu a'lam. Okay? Alhamdulillah. Now, ito ang dalil na kapag nakipag-contact ka sa iyong asawa na may regla ay bawal. Bakit bawal? Aba, mayroon naman, mantakin mo ba naman na mayroong kapara? Bakit magkakaroon ng kapara kung hindi bawal? Kaya hindi tama yung katwiran ng mga nakaraang nagsasabi yaong mga nagtatakwil ng hadith para lituin ng mga kamusliman, guluhin ng kamusliman na sinabi nila sa nakaraang hadith number 23, yung mubashira. Mubashiratun, ibig sabihin na nila, ang mubashiratun, nakipagtalik ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Kaya sabi nila, sa Quran, bawal makipagtalik kapag may regla. Sa hadith, nakipagtalik ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang may regla si Aisha radhiyallahu anha. Sabi nila, ito ay contradiction, kaya ang hadith, hindi ito tinatanggap, itinatakwil nila dahil itinuring nila ang hadith na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nakipag-contact. Mubashira. Nakipag-contact. Sabi nila, hindi bawal sa hadith ang makipag-contact, kaya hindi namin tinatanggap ang hadith na ito. Biro mo sa hadith, pwedeng makipag-contact. Sa Quran bawal, kaya ang hadith tinatakwil namin. Hindi ito totoo dahil kinontra niya ang Quran. Walang pwedeng kumontra sa Quran. O sa hadith nakipagtalik ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang may regla si Aisha radhiyallahu anha because of the word mubashira. Nung sinabi ni Aisha, ano ba sinabi ni Aisha doon? Payubashiruni. Nung pinasuot siya ng isar, tapos sabi niya, payubashiruni. So sabi na, yubashiruni, at nakipagtalik siya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. This is wrong. Because the words of mubashira dito ay hag lamang at haplos. Ang tinutukoy na sexual intercourse sa mubashira, this is a only metaphorical. Metaphorical lang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metaphorical lamang ito. Ang totoong kahulugan ng mubashira, hinaplusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Rab, tinach, yan ang ibig sabihin ng mubashira. That's why, ito ang sumusuportang hadith ngayon, na ang hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nakipag-contact. Hinawakan, hinaplusan niya lang si Aisha radhiyallahu anha sapagkat bawal ang makipag-contact kapag may regla. At itong hadith na ito, kita mo, may kapara, meaning bawal sa hadith ang makipag-contact. Meaning walang contradiction sa Quran at hindi pwedeng itakwil itong hadith na katulad ng mga nagtatakwil ng mga hadith. Hadith number 125. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حادت المرأة لم يصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل. Itong hadith na ito mahaba, pero dahil nasa paksa lang tayong regla, yun lang ang kinuha. Ang sabi sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu an, na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi sa isang kaso na isang babae na kapag siya ay may regla, nararapat siyang huwag magsala at huwag mag-ayuno. Malinaw. Ang isang babae na may regla, hindi siya dapat magsala
hindi siya dapat mag-ayuno. At remember, ang haid, regla at nipas, dugo sa panganganak, they are same rulings. Ang pagkaiba lamang, medyo matagal ang araw ng panganganak bago magkaroon ng istiyada, 40 days ang limitasyon ng nagdurugo sa panganganak. Samantalang regla, mayroong pinakamataas sinasabi, 15, 10, 9, 7, pero hindi umabot ng 40. Pero ang batas nila pareho. Kung anong bawal sa regla, bawal din sa pagdurugo mula sa panganganak. Okay? Alhamdulillah. So in this hadith, ito ay pruweba na ang may regla, pati ang nagdurugo sa panganak, ay bawal magsala. Bawal mag-ayuno. Kung sila ay magsasala at mag-aayuno, bagamat mataas itong uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon lamang sila ng kasalanan. Instead na sumamba sila ng napakataas na uri ng pagsamba, especially sala, ay hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus gumawa silang bidaa, at sila ay nagkaroon ng kasalanan pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya importante sa mga babaeng asawa natin, mga anak natin, na alam nila ang regla o istihada. Sapagkat kapag ito'y regla, dugong sa panganganak, at nagsala sila, subhanallah, naglingkod na nga sila, hindi na natanggap, nagkaroon pa sila ng karumal-dumal na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? But sa hadith na ito, tandaan natin, kapag ang babae ay hindi nagsala, hindi nag-ayuno because of pagdurugo sa regla o panganganak, hindi ibig sabihin na hindi na babayaran ang kanyang fasting. Babayaran niya ang fasting niya pagkatapos ng kanyang pagdurugo. Ngunit ang sala, hindi niya kailangan bayaran. Walang ebidensya na pinababayad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sala kapag katapos magdugo sa regla o panganak ang babae, bagkus may dalil pa na ipinagbabawal o hindi na pinababayad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sala ng babae kapag wala ng pagdurugo. Okay? Bakit ba? Sapagkat alam natin, masyadong mabigat sa babae kung babayaran niya ang sala. Halimbawa, may haid. Halimbawa, 40 days. 40 days ng anak. Can you imagine 5 times sala? Kwentahin mo nga yan, 5 times 40. Ilan? 5 times 40, 200 times na sala. Abay, napakarami yan. Hindi ba malalagay sa kahirapan yan? Ha? Napakarami niyan, 200 times na sala. So, against ito sa Islam, meaning labag ito sa Islam. Ayaw ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pahirapan niya, ang kanyang alipin, at pag binayaran mo ito, hindi pwedeng hindi sunod-sunod. Kailangan sunod-sunod ito. Kapag binayaran mo 40 days na ito 5 sala, dire-diretso ito, hindi pwede sabihin mamaya na yung nakaraangi siya, mag-grave, etc. Hindi pwede yun. Maliban lang kung dumating yung time ng sala, stop. Pagkatapos ng sala, tuloy mo yung binabayaran ng babaeng yan. Mahirap yan. Mahirap yan. So kaya naman hindi na ito pinababayad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit ang fasting ay kailangan nating bayaran? Sapagkat ang fasting, 7 araw lang ito, o sabi nating nagdugo sa panganganak, 30 days na, diretso na, dahil 40 days yun, hindi siya nakapag-fasting ng buong buwan. Bakit niya babayaran yun? Di ba mahirap yun? Isang buwan? Hindi. Sapagkat ang pagbabayad ng fasting ay hindi naman sunod-sunod. Maaari mong gawin ito, hanggang sa loob ng 11 buwan, 11 months. Napakahabang panahon nito para hindi mo mabayaran ang 30 na fasting. Paano kung regla lang, 7 araw, 6 na araw, lalong madali yan. Kaya naman, hindi mahirap na bayaran ang fasting ng babaeng nagregla o nagdugo sa panganganak. Kailangan niyang bayaran yon kahit na hindi sunod-sunod bago dumating muli ang susunod na Ramadan. Yun ang dahilan kung bakit ang fasting ay babayaran ng babae, ngunit ang sala ay hindi na ito babayaran ng babae.
na nagregla o nagdugo sa panganganak. Only fasting lamang. Okay? Now, dako tayo, Hadith 126. Wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat lamma ji'na sarifah hidtu. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if ali ma yaf'alul hajju ghaira alla yatufi bil baiti hatta tathuri. Muttafaqun alayhi fi hadithil tawil. Sa hadith na ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, nang makarating kami sa Sarip. Okay? Nang makarating kami sa Sarip. Itong Sarip na ito, isang lambak ito na malapit na sa Mecca para magsagawa ng Hajj. O kaya Umrah. Isang lugar itong Sarip. Nang makarating kami, sabi na Aisha radhiyallahu anha, sa lugar ng Sarip, nagregla akong bigla. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gawin mo ang lahat ng ritual ng Hajj. Gawin mo lahat. Ang Sa'i, ang Day of Arafah, maliban lamang iwasan mo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-circumambulate o pagtawap sa Kaaba, yung pag-ikot. Huwag kang papasok doon, meaning sa Kaaba, sa masjid, at magsagawa ng tawap doon sa Kaaba. Ha? Alam niyo ba, ito kasi ang pinaka-greetings doon sa Makkah. Pagpasok mo sa masjid sa Makkah, ang pinaka-greetings ay magtawap ka. Hindi ka tulad ng masjid, magsasalata yung 2 rakat. Doon magtatawap ka 7 times. Iikot ka ng 7 times. So, bawal ka ngayon pumasok doon. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa baba, kaya Aisha radhiyallahu anha, gawin mo lahat ng ritual ng Hajj kasi nasa labas yun ng Makkah, sa masjid. Pero yung tawap, nasa loob ng masjid kasi yung black, nakikita yung Kaaba, yung black, nasa loob ng masjid yun. Bawal kang magtawap doon, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. So hadith na ito, mahaba din ito pero kinuha rin yung nagregla si Aisha radhiyallahu anha. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nung siya nagregla, gawin mo ang lahat ng ritual ng Hajj. Ang Sa'i, sa labas yan ng masjid. Ang tawaf doon sa bundok yan, Mount Arafah. Okay, Day of Arafah, sa bundok yan, labas ng masjid. Pero yung tawaf, wag, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay sa loob ng masjid. So meaning, maaari lang magtawaf ang isang Muslim pagpasok sa masjid, sa Makkah, kailangan naka-wudu ka. O kaya gusul. Tulad ng greetings, pagpasok mo sa masjid, di ka lang pwedeng mag-greet na hindi ka naka-wudu. So dahil nakaregla ito, hindi siya pwedeng magtawaf. Parang sala lang yan, hindi ka pwedeng mag-greet ng masjid ng 2 raka. May regla ka, at least para hindi ka pa pwedeng pumasok ng masjid, ikaw na babae. Kapag ikaw ay may regla. Pero may nagsasabing pwede. Paliliwanag ko ngayon yan. Okay? Itong hadith na ito, napakahalaga na malaman natin na mahalagang mayroon tayong mga kasamang maaalam. Itong maganda sa Islam pipiliin mo yung kasama mo, yung maaalam, yung may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nito, kung walang kasamang maalam si Aisha radhiyallahu anha, anong gagawin niya? Alam niya kaya ang gagawin niya dito? Nagregla siya? Tiyak na hindi niya alam ang kanyang gagawin, hindi niya alam batas dito Kaya nga tinuro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Pero dahil may maalam siyang kasama, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, naturuan niya si Aisha. Meaning hindi nalito si Aisha, hindi naguluhan, hindi nahirapan, hindi nagduda. Alam niya ang kanyang gagawin dahil tinuruan siya ng maalam. Pero kung walang maalam, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala siya, ano kayang gagawin niya? Hindi niya alam tiyak ang kanyang gagawin. Kaya sa Islam, napakahalagang nakikisama kayo sa mga maaalam. Kapag mayroon kayong gustong tanong, on the spot na itatanong nyo at nasasagot nila kayo. Kung wala kayong kasamang maalam, at ang kasama natin ay mga puro pasuway at hindi nag-aaral, hindi ka pwedeng magtanong sa kanya, alam mo, wala rin siyang alam. Diba? So sa ganito, hindi nyo alam ang gagawin nyo sa isang bagay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag gusto nyo gawin dahil walang maaalam. Ganito kahalaga ang may mga kasama na maaalam at alam natin ang mga maaalam, sila ang may pool o ganap na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
ang mga may takot lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kialaman lamang, ang mga may kaalaman lamang ang may tunay na takot sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning lahat naman Muslim may takot yan. Pero yung may tunay lang, yung ganap, perfect, yung maaalam. So gusto mong maging mahintatakutin, magkaroon ka ng maraming kaalaman. Paano ka matututo? Pumunta ka at makisama ka sa mga maaalam, mga nagtuturo. Allahu Akbar. Magkakaroon ka maraming knowledge at matatakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap. Kaya mahalaga sa atin ang nakikisama tayo sa mga may kaalaman. Dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit niya pinagbawalan si Aisha radhiyallahu anha na pumasok ang magtawaf? Dahil papasok siyang masjid. So, ibig sabihin kaya hindi makapagtawaf si Aisha radhiyallahu anha sa kanyang pagdating para i-greet. Mag-greet siya doon dahil papasok siyang masjid. Meaning, bawal pumasok sa masjid ang may regla. Nagdurugo man sa panganganak, nagdurugo man sa regla, o junub, lahat ng major impurity. Hindi lang regla, pati junub, nakipagtalik sa wet dream, bawal lahat pumasok ito sa masjid. Maliban kung mayroong sapat na dahilan. Okay? Anong dahilan? Halimbawa, dadaan ka lamang, walang ibang daan, okay yan. Pero wag mong hayaang pumatak na ikaw na babae ang dugo doon sa masjid. O kaya naman, may nakalimutan ka sa masjid, importanteng bagay, nang nagdugo ka kasi lumabas ka, dahil nagregla kang bigla, ngayon wala nang taong mag-aabot doon sa bag mo, nandun pa naman yung susi ng sasakyan mo, nandun yung susi ng bahay mo, ay paano ka uuwi? Ay wala nang tao sa masjid. In this situation, ang babae pinapahintulot na kunin yon, pumasok masjid, ngunit huwag hayaang may pumatak na dugo sa masjid. Iwasan niya yon, mag-ingat siya. Sabi lang iba, hindi allowed pumasok ang babae sa masjid. Basta wag lang mapatakan ng masjid. Ginamit din nila ito. Kasi kung bawal talaga ang babae nila, kahit na may nakalimutan, walang dadaanan, kung bawal. Kaya, kung pinahintulutan sila na dumaan, pumasok, basta iwasan lang ang mapatakan ng dugo ang masjid, pwedeng pumasok ang babae sa masjid, wag lang magpapatak ng dugo sa masjid. Iwasan niya. Iwasan niya. So, anila ng mga scholar, majority, mali ang katwiran to. Hindi po pwede. Pwede ka lang pumasok sa masjid ang babaeng may regla, nanganak sa pagdurugo o junub, kung may reason lang. Kung walang reason, hindi po pwede. Kaya malinaw sa hadith na kung bakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam binawalan siyang magtawaf sa Kaaba dahil bawal siyang pumasok sa masjid. Eh di sana sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, pwede kang pumasok sa masjid, okay, wag ka na lang magtawaf, pero iwasan mo mapatakan yung masjid. Hindi niya sinabi yon. Sinabi niya, wag kang magtawaf. Bakit? Dahil hindi ka pwedeng pumasok ng masjid. Yun ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang sino man na sa kalagayang major sin, tandaan natin, hindi tayo pwedeng, major impurity, hindi tayo pwedeng pumasok sa masjid. Either junub, halimbawa natutulog kayo, yung mga natutulog sa masjid, bigla kayo nag-wet dream, labas doon sa labas. Maggusul kayo kung gusto niyo ulit matulog, maggusul muna kayo, tsaka kayo muli pumasok sa masjid. Tandaan yan. Okay? Kung natulog kayo sa masjid, nag-wet dream, labas agad. Hindi kayo pwede sa loob ng masjid. Huwag niyo sabihin yung mamaya na lang, hindi pwede yon. Okay? So, ganun din ang nagdurugo sa babae. Kung dinatnan siya sa loob ng masjid, nagjumaa prayer siya, biglang nagdugo, labas. O kaya naman, nakalimutan niya pala na siya ay nagre-regla, sumama siya sa masjid, nagre-regla pala siya, nakalimutan niya, nagwudu pa siya, tapos nag-greet pa siya ng masjid, umupo siya, bigla niya naalala, nagre-regla pala siya, labas. Ngunit wala siyang pananagutan dahil nakalimutan niya. So, in this situation, gawin ang lahat ng ritual ng Hajj, pwedeng gawin ng babae nagre-regla o nanganak. Mayroon din ganyan na pangyayari, nanganak siya sa pagsasagawa ng Hajj, pero hindi rin siya pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng tawaf sa Kaaba, kundi ang katulad kay Aisha, ginawa ang lahat sa labas. Say, Day of Arafah, yung pagbato ng mga pebbles, pagtathrow doon, ngunit ang farewell tawaf and
yung pagdating sa para magtawaf, hindi pinapahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maliban lang, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith, kung ikaw ay dalisay na. Meaning, kung ikaw ay natapos na, doon ka pa sa Makkah, tapos na ang regla mo, gawin mo ngayon yung tawaf na hindi mo nagawa. At kung gusto mo magsagawa ngayon ng tawaf, ng farewell tawaf, para magpaalam na pagkatapos noon, umuwi na kayo, umuwi na sa inyong bayan. Okay? Kung natapos na yung regla. Pero kung hindi natapos ang regla at umuwi kayo, paano yun? Hindi mo magagawa ang tawaf. So, tapusin ang regla doon sa Makkah at pagkatapos ay gawin ang tawaf ng babaeng hindi niya nagawa ang tawaf at ang farewell tawaf. Pagpapaalam. Okay? Alhamdulillah. That is a hadith 126. Hadith number 27. Dalawa na lang. Matatapos na ang hadith na ito. So, dalawa na lang to. Wa an Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lil rajul min amra'atihi wa hiya haid. Faqala ma fawqal izar wa rawahul Abu Dawud wa da'afahu. Sinabi ni Muad, tinanong ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano ang halal sa isang lalaki patungkol sa kanyang babaeng asawa na nagreregla? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pasuotin mo siya ng izar, meaning wrap, parang tuwalya, mula puso hanggang pababa, pasuotin mo ng ganon. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos halal na. Anong halal na lumilitaw dito? Yung taas lang? Kasi pinatakip niya ito eh. Ibig sabihin, anong gagawin mo? Katakip yun. So sabi nila, ang halal lang sa isang babae nagre-regla, yung taas. Pwede mong yakapin, pwede mong halikan, pwede mong kaplusin, lahat pwede mong gawin. Huwag lang sa izar. Kaya pinabalot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay kontradiksyon sa nakarang hadith. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinasuot niya ring izar ang kanyang asawa. Yes, iniyakap niya, inaplusan niya, pero sinabi niya rin, gawin niyo ang lahat. Lahat. Sa babaeng may regla, meaning, o nagdurugo sa panganganak, gawin nyo lahat. Maliban ang pakikipagtalik. Diba? Sabi niya, maliban lang ang pakikipagtalik. Ibig sabihin, allowed mo rin aplusin ang kanyang paa. Allowed mo rin aplusin ang kanyang lukuran. Ang kanyang binti. So, ang pakikipagtalik lang ang bawal. Pero bakit ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pinatatakip niyang isa ang kanyang asawa? Para lamang safety na hindi matukso ang lalaki, sumayad ang kanyang katawan sa ari ng babae, baka matukso ka, magalaw mo siya, so sinisafety lang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinag-iingat lang. Kaya pinalalagay niya ang isar sa isang babae at gusto mong yakapin, halikan, para makaingat ka na hindi mo makontak matalik ang iyong asawa. Yun lang ang dahilan. Pero kung hadith na ito, sabihin na ito ay authentic na hadith, na ang taas lang ang allowed, ang babae hindi, daip nga ang hadith na ito. Walang duda na daip ito. Dahil ang hadith na authentic, gawin nyo lahat sa inyong asawa na nagre-regla o nagdudugo sa panganak. Lahat gawin nyo ang gusto nyo. Halikan nyo, yakapin nyo lahat. Haplusan nyo lahat. Huwag lang makipagtalik. Yun lang eh. Kaya ang linaw, kaya hindi bawal na, kahit na kaisar, hindi mo pwedeng hawakan yung sa baba. Pwede. Pwede mong hawakan. Pag-iingat lang to kung bakit ipinalalagay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isar sa isang babaeng nagre-regla. Okay? Alhamdulillah. And the last hadith, Wan Ummi Salamah radiyallahu ta'ala anha qalat, kanatin nukasa takudu ala ahdil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Warawahul kamsa ilan nasa'i walafdu li Abi Dawud. Wabilabdullah walam ya'murhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikada'i salatan nukas wasahahul hakim. Sinabi ni Salamah radiyallahu anha
sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang babae na nagdugo sa kanyang panganganak, ito na, nipas. Pagdurugo sa panganganak, ay nararapat siyang huwag magsala na sa loob ng 40 araw, 40 days. 40 days. So meaning dito malinaw, 40 days ang maximum ng pagdurugo ng nanganak. 40 days lang, minimum. Kapag lumampas na sa 40 days, istihada na kapag nagdurugo, pwede na siya magpatalik, pwede na siyang magsala, pwede na siyang magpasting, ngunit bawat sala ay magwudu, maliban sa una yung gusol, tapos magwudu. At pinaliwanag ko na, pwedeng gusol-gusol yung nakaraan, ngunit gawin lang ang wudu kapag pumasok na ang sala. Dahil alam natin nakaka-break ang pagdurugong istiada, pardonable lamang to dahil sakit itong tuloy-tuloy. Hindi makakapagsalang babae kapag hindi siya pinahintulutang magsala. Kaya pinapahintulutan na magsala ang istiada, ngunit sa pagpasok ng sala. 40 days sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After that, istihada na. Kung wala uminto ang pagdurugo ng panganganak, walang 40 days, paggusol na at magsala. Kung dumugo ulit, kasama pa yun sa kanyang regla. Maliban lang, kung talagang ang babae nakikilala niya, ito'y regla ang lumabas. Meron kasing maaaring tumigil ng pagdurugo sa panganganak at pagkatapos biglang magdurugo, regla na ang kasunod. Maaaring mangyari yan. Kaya ipinaliwanag natin nakaraan, napakahalaga na alam ng isang babae ang dugong regla at magbigay tayong sign, ito ay may amoy, mabaho, malansa talaga. Hindi katulad ng dugo, malansa, pero hindi mabaho at walang namumuong mga itim, brownish, kundi talagang pula lang ang normal na dugo. Pero kapag ganun ang dugo, mabaho, malansa, may namumuong mga buo-buong dugo, yan ay regla ng babae. Kailangan kilala ng babae ang kanyang regla. Okay? At itong hadith na ito, ayon ito sa ulat ng Kamsa at malimang kay An-Nasai. Okay? At kay Abu Dawud, na sinabi niya, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi na pinag-utos na bayaran ng sala. Ito, dito, ang linaw. Yung sinabi natin kanina, hindi na kailangan pambayaran ang sala. Okay? Sa panahon na siya nagdugo sa panganganak, parehas siya ng regla. Wala silang pinagkaiba, parehas ang rulings dito. Kung hindi na babayaran sa pagdurugo sa panganganak ang sala na hindi niya nagawa, 40 days, halimbawa, kahit na yung regla, hindi rin binabayaran. Only fasting lamang ang babayaran. The benefit of this hadith, ang nipas, tandaan niyo to, importante, yung pagdurugo sa panganganak, ibinuhos ito ng matris. Ayan, galing sa matris ang dugo na nipas. Dahil lumabas na ang bata, yung dugo dun sa loob ng matris, lalabas din. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagdurugo ang isang nanganak. Minsan, may ikhtilaf pa bago manganganak, may maglalabas ng dugo doon sa matris. Yung nagle-labor na sinasabi, ikinukonsidera na nila yung nipas nanggagaling na sa loob ng matris, bagamat may ikhtilaf dito. Minsan kasi maaaring istiada lang to, hindi pa pagle-labor, kaya kailangan magaling ang babae. Hindi niya pa time, hindi pa panahon para manganak siya. Yung pala, istihada lang yun. Kailangan alam niya ang kanyang panganganak, kung kailan siya 1 buwan, 9 na buwan, ang kanyang normal na panganganak. Sometimes naman, pwedeng 7, pwedeng 8. Kaya kailangan marunong siya pagdating sa dugo ng labor o dugo ng regla o dugo ng istiada. Alam naman natin, may mga naniniwala kahit na buntis ka, maaari kang magregla. Bagamat yung majority, hindi nagre-regla ang buntis dahil nagiging pagkain niya ang dugo doon sa loob ng matris ng batang nasa loob. Kaya paglabas ng bata, lalabas na rin yung dugong yon dahil hindi nakakainin yun ng bata yung dugong yun. So in this situation, ang pagdurugo sa labor, meaning hindi pa manganganak, yung sumasakit ng tiyan, nagdugo na, kahit kapatak lang, hindi na pwedeng magsala ang babae. Hindi na pwedeng magfasting. Labor ang tawag doon. Okay? Alhamdulillah. So maximum 40 days sa mga nanganak. Okay? Alhamdulillah. Ito ang proof sa hadith na ito na hindi binabayaran ang sala ng babaeng nagdugo sa regla at panganganak. Same rulings kasi ito. Bagamat ang nabanggit, dugo sa panganganak, pareho ang dugo sa pagreregla, walang itinatagubili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na bayaran ang sala ng babae pagkatapos magregla o magdugo sa panganganak, wala, maliban ang kanyang pag-aayuno.
And also, haram ang fasting, haram ang sala sa manipas at saka sa hide. Okay? Alhamdulillah. Halimbawa, kung nakunan ang babae, natural ito. Ako, nakunanan ang asawa ko. Anong naging pasya ko dito? Nakunan kasi ang asawa ko bago yung bunso ko. Nakita ko, buo, walang human form, dugo lang. Hindi pa walang human form, walang mata, walang kamay, wala pa talaga. Anong hatol dito? Kung nagdugo siya, nakunan siya. Ang hatol dito kapag nakunan ang babae at ang lumabas ay fetus, may kompleto ng katangian, may kamay, may paa, may tenga, may mata, may ilong, may bibig, kompleto na ang human form. Kapag ito ay nakunan at nagdugo, ito ay nipas. Bawal sala, bawal fasting. Ngunit kung ang lumabas katulad ng sa asawa ko, na muong dugo lang, walang human form, walang human form. Ano ang atol dito? Ito ay tinatawag na pathologia or dysfunction. Meaning, kung ito ay nangyari, maaari siyang magsala. Walang human form. Itinuturing ito ng ibang istihada lamang. Walang hugis, nakunan. Maaari siyang magsala at magayuno. Katulad ng rulings ng istihada. Ngunit kung may form, may hugis na, kompleto na ang fetus, hindi niya kailangan magsala mag-ayuno dahil ito'y dugo sa pagreregla. Kung nanganak naman walang dugo, nanganak siya walang dugo, siya ay dalisay. Siya ay dalisay. Kahit nanganak siya kung walang dugo, siya ay dalisay. Kailangan niya bang maggusol? Majority, hindi niya kailangan maggusol. Bagamat may nag-opinion na kailangan niyang maggusol wajib, but majority, hindi niya kailangan dahil wala namang dugong lumabas sa kanyang panganganak. What about cesarean? Yung bata dumaan sa tiyan, hindi sa puwerta ng babae. Doon siya nanganak sa tiyan, cesarean. Kapag nakakita ng dugo ang babae na sinesaryan, sa ilalim ng kanyang puwerta, nagsisaryan, kinuha yung bata at nagdugo ang kanyang puwerta, ang ruling dito ay nipas. Bawal magsala, bawal magpasting. Sapagkat galing yun sa matris. Lumabas yung bata sa tiyan, lalabas din yun sa matris yung dugong yun. Kaya pupunta sa puwerta ng babae, so nipas yan, hindi siya pwedeng magsala, hindi siya pwedeng magpasting. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, kung wala naman siyang makitang dugo after the cesarean, hindi niya kailangan maggusul, kailangan niyang magpasting, kailangan niyang magsala. Dahil walang lumitaw na dugo, lumabas ang dugo sa puwerta niya, nung siya ay masesaryan. Ngayon naman, okay, na-cesarean siya, tapos may lumabas na dugo, mainam na kilalanin ng babaeng dugong ito, baka dugo rin ito ng regla o istihada. Kailangan marunong talaga ang babae pagdating sa dugo. Okay, malamang kapag nagdugo ka rito, sabihin natin, insyaallah, hindi istihada, regla. Kung nagdugo ka naman, malamang nipas yan, Alan knows best. Okay, so insyaallah, natapos na natin ang lahat ng mga hadith sa regla. In this situation, natapos na natin ang uri ng tubig, anong dalisay, anong tahir, ano ang najis.
mga sisidlan na pwedeng gamitin, mga sisidlan na hindi pwedeng gamitin, ano ang mga najis, ano ang mga hindi najis na mga hayop, mga lalagyan, etc. Napag-aralan na rin natin ang iba't iba pang pamamaraan ng wudu, batas ng wudu, gusul, tayammum, regla, pati ang pagdumi, pagpagamit sa palikuran, nagawa na nating lahat. Kumpleto na tayo, detalyado na tayo, inshallah. Dahil sa kumpleto na, kailangan na nating magsala. Alam na natin lahat ang batas bago magsala. Kaya naman ang susunod na natin chapter sa Basic Peak of Rulings, the Kitabus Sala. The chapter of Sala, papasok na tayo sa batas ng sala. At itong sala na ito, ang pinakamalawak na batas sa pananampalatayang Islam bago ang Hajj. Ito munang sala ang may pinakamalawak na sala, batas. Kaya ang sino man, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na magampanan niya ng tama ang kanyang sala, magampanan niya ng perpekto, mahusay ang sala niya, madali siyang makakapasok sa paraiso. Pero kailangan nating pag-aralan ang buong batas ng ating sala para maging perpekto nating malaman ito. Kung nagkakamali man tayo sa sala, nakakalimot, may doubt, anong gagawin, kailangan alam mo para maging mahusay ang ating mga sala. So inshallah, yan na ang susunod nating magiging topic, chapter of sala. Papasok na tayo sa susunod, inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam.